bahagi, bayad na annual leave at leave allowance. So ano nga ba ang annual leave? Sa mga naunang bahagi, natalakay na natin ang Labor Standard Act ng Korea ay pantay sa naangkop sa lahat ng manggagawa, kabilang ang mga migranting manggagawa. Ganun din ang pagdating sa annual leave or taunang bakasyon. Ito rin ay pantay na ipinapatupad anuman ang iyong nasyonalidad. Ang annual leave ay opisyal na tinatawag na bayad na taunang bakasyon at ito ay naangkop lamang sa mga lugar ng trabaho na may 5 o higit pang regular na manggagawa. Kung meron kang available na annual leave at ito ay iyong ginamit, ikaw ay maaring magpahinga sa isang araw ng trabaho. Tinatawag at nakakatanggap ka pa rin ng sahod para sa araw na iyon. Ito ang ibig sabihin ng bayad na bakasyon. So karaniwang sa trabaho na may 8 oras kada araw, kung gumamit ka ng isang araw ng annual leave, makatanggap ka ng 8 oras sa sahod habang nagpapahinga ka. Kung hindi ka pumasok sa trabaho ng walang dahilan, ito ay tinatawag na absent o kadalasang may kaltas na sahod. So sa 8 oras na basics na sahod ay ikakaltas ito. At kung gumamit ka ng annual leave, hindi ka makakaltasan. Tatanggap ka pa rin ng buong sahod kahit hindi ka pumasok. Ngayon, aalamin natin kung ilang araw ang annual leave na maaari mong makuha. Pangalawa, ano ang batayan ng pagkakaroon ng annual leave? Sa unang taon ng iyong trabaho mula sa araw ng pagpasok hanggang sa ika-12 buwan, makakuha ka ng tig-1 araw ng annual leave bawat buwang walang absent o kapag ikaw ay full attendance sa bawat buwan. Kung ikaw ay pumasok ng buo sa loob ng 11 buwan, maaari ka ring magkaroon ng maximum na 11 na araw na annual leave sa unang taon. Pagdating na ika-2 taon, mula sa petsa ng pagpasok kung ikaw ay pumasok sa trabaho ng higit sa 80%, ang mga araw ng trabaho sa unang taon makakuha ka ng 15 days para sa annual leave mo. Mula rito, taon-taon ay bibigyan ka ng 15 days na annual leave hanggat natutugunan mo ang iyong attendance requirement. Kapag ikaw ay umabot ng 3 taon sa kumpanya, magkakaroon ka ng karagdagang 1 araw kaya magiging 16 na araw ang iyong annual leave sa ika-3 taon. Pagkatapos ito, dadagdagan ka ng 1 araw bawat 2 taon ang iyong serbisyo. Ipalagay natin na si Gina Ing ay nagsimulang magtrabaho sa Koreatech.co Ltd noong Enero 1, 2022 at walang absent hanggang October 31, 2026. So, sa kasong ito, ang mga annual leave na naipon ni Jay ay makikita sa talaan sa ibaba. Sa madaling salita, narito ang mga araw na annual leave na nakukuha niya taon-taon batay sa kanyang patuloy na pagpasok at sa tagal ng kanyang panunungkulan. Makikita dito, ipapalagay natin na si Jaing ay nagsimulang magtrabaho sa Enero 2022 at walang absent hanggang October 31, 2026. So sa kasong ito, makikita natin na meron siyang 2.1 noong 2022, 3.1 sa pitsang pagganap, ganun sa April 1, May, June, hanggang sa November 1. So sa bilang, noong 2026, mayroon na siyang 16 days. So mula Enero 1, 2022 sa pizza ng pagpasok nila ay bago pa umabot na 1 taon, nagsimulang maipon ang annual leave simula Pebrero 1, 2022 pagkatapos ng unang buwan ng trabaho. So simula noon, makakanap siya ng tig-1 araw ng annual leave kada buwan kaya hanggang Disyembre 1, maaari siya magkakaroon ng maximum na 11 days annual leave sa unang taon. Pagdating ng Enero 2025 sa ika-3 taon niya sa kumpanya, makatanggap siya ng karagdagang 1 araw bilang bonus. So kaya ang total na annual leave niya sa 1 taon ay 16 days. Number 3, gaano katagal maaaring gamitin ang annual leave? So ang annual leave ay naipon bago umabot ng 1 taon sa trabaho ay maaaring gamitin sa loob ng unang 1 taon mula sa araw ng pagpasok sa trabaho. Samantala, ang mga annual leave na naipon pagkatapos ng iyong taon ay may bisa ng 1 taon mula sa araw ng pagkakaloob nito. Gamitin natin muli ang halimbawa ni Naing. Mula sa kanyang pizza ng pagpasok sa January 1, 2022, ang unang naipong annual leave sa unang taon ay nagagamit hanggang December 31, 2022. Ang mga naipong annual leave mula January 1, 2023 ay magagamit hanggang December 31, 2023. Ganoon din ang paulit-ulit na proseso taon-taon. So paano kung hindi magamit ang annual leave sa loob ng itinakdang taon? Kung hindi mo nagamit ang iyong annual leave sa loob ng takdang panahon, maaari mo itong matanggap bilang cash or tinatawag itong leave allowance.
Ngayon, paano ba ikinukwenta ang leave allowance? So, ang leave allowance ay kinakalkula batay sa iyong karaniwang sahod sa huling buwan ng bisa ng annual leave. So, halimbawa, ipinalagay natin na ang iyong karaniwang sahod ay katumbas ng minimum wage kung sa taong 2022 mayroon kang 11 days ng annual leave na hindi nagamit at ang minimum wage ng 2022 ay 9,160. Ang kalkulasyon ay 9,000 times 8 hours times 11 days is equals 806,081. So, kung sa Enero 1, 2023, mayroon kang 15 days na naipon, hindi nagamit sa loob ng isang taon, gamit ang minimum wage noong 2023 na 9,620. Ang kalkulasyon ay 9,620 times 8 hours times 15 days is equals 1,154,400,000 won. Sa madaling salita, ang hindi nagamit na annual leave ay hindi mawawala. Maaari itong ma-convert sa pera. Totoo ba na kapag day off sa public holiday pulang araw nababawasan ang annual leave? Hanggang taong 2021, mayroong tinatawag na annual leave substitution system kung saan ang pagliban sa trabaho tuwing holiday ay maaaring ipalipat o bawasan mula sa iyong annual leave. So, simula Enero 1, 2022, nagkakaroon ng pagbabago sa batas. So, para sa mga workplace na may 5 o higit pang empleyado, ang mga official na holiday ay tinuturing na bayad na araw ng pahinga. So, dahil dito, hindi na maaaring gamitin o bawasan ang iyong annual leave kahit na public holiday. Kaya't simula 2022, kahit nagpahinga ka sa araw ng holiday, hindi mabawasan iyong annual leave. Mahalagang tandaan ito. Yan po ang kabuong paliwanag tungkol sa annual leave at leave allowance. Kung medyo mahirap itong maintindihan sa unang beses, maaari po ito ninyong balikan at panuorin mula upang mas maunawaan. Maraming salamat po. Ika-6 na bahagi, mga araw ng pahinga o holiday. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa araw ng pahinga o holiday sa Korea. Ano ang ibig sabihin ng holiday o araw ng pahinga? Ang holiday ay tumutukoy sa araw ng kung kailan walang obligasyon na magtrabaho mula pa sa simula. Ito ay panahon para makapagpahinga, makabawi ng lakas at magkaroon ng oras para sa sarili. So may tinatawag tayong mga itinalagang holiday sa batas o legal holidays at ito ay kinakabibilangan ng lingguhang pahinga, Labor Day, mga pambansang holiday at tingnan natin ito isa't isa. Una, lingguhang pahinga or weekly holiday. Ayon sa Labor Standard Act, ang employer ay dapat magbigay ng hindi pababa sa isang bayad na araw ng pahinga bawat linggo. Ito ang tinatawag na weekly holiday. Kahit hindi ka pumasok sa araw na iyon, makakatanggap ka pa rin ng sahod para sa 8 oras. Ito ay tinatawag na weekly holiday allowance. So ang allowance na ito ay ibigay kung ikaw ay pumasok sa lahat ng araw ng trabaho sa loob ng isang linggo. Tandaan, ang pagiging late o maagang pag-uwi ay hindi tinuturing na absent kung maaari ka pa rin tumanggap ng allowance. Labor Day number 3. So ayon sa hiwalay na batas, ang May 1 ay tinalaga bilang bayad na araw ng pahinga or paid holiday. Kung ikaw ay pumasok sa trabaho sa araw na ito, dapat kang tumanggap ng holiday pay. Pang-apat, pambansang holiday. So simula sa mga sumusunod na taon, naging obligado para sa mga kumpanya na may 5 o higit pang empleyado na gawing bayad na araw ng pahinga ang mga public holidays. So mula 2021, January 1 para sa mga 300 plus empleyado. So mula 2021, January 1 para sa 30 plus empleyado. 2022 mula January 1 para sa 5 plus empleyado kabilang sa mga public holiday. So, bagong taon, Lunar New Year, Independence Movement Day, Children's Day, Buddha's Birthday, Memorial Day, Liberation Day, Chuseok, National Foundation Day, Hangul Day, pasok ang mga ito sa holiday. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya na may 5 o higit pang empleyado, dapat kang bayaran ng holiday pay kung pumapasok ka sa araw ng holiday. Tandaan na bago naging bayad na holiday ang holiday public, so noong 2022 karamihan sa kumpanya ay ginagamit ang annual leave substitution system kung saan ang pagliban sa holiday ay binibilang sa iyong annual leave. Pero mula Enero 1, 2022, hindi na pwedeng ibawas sa annual leave ang public holiday. Kaya ngayon, ang public holiday ay bayad na araw ng pahinga at ang annual leave ay hiwalay mong maaaring gamitin. Pagkalkula ng sahod kapag pumasok sa holiday. Ayon sa batas,
Ang unang 8 oras ng trabaho sa holiday ay dagdag na 50%. Lampas sa 8 oras, dagdag na 100%. Halimbawa, kung ang linggo ay iyong pahinga pero pumasok ka ng 10 oras, 10 oras is times 10,031 times 1.5 is equals 120 360. So, sa 2 oras, mayroon kang 10,000 i-times mo sa 2 oras, mayroon kang 40,120. So, ang kabuuhang matatanggap mo sa 10 oras na iyon ay 160,480. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa mga araw ng pahinga o holiday. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.